let's start our word today with prayer. Lord, maraming salamat po for this afternoon. Lord, we just worship you and we invite you, Lord God, wherever we are watching this live, Panginoon. Lord, this afternoon, Lord, ayaw namin ng simpleng sharing lang, Panginoon. We pray for your anointing, Lord God, to cover the word of God that will be preached, Panginoon, na yung message na ito, Lord God, will be so infused with power and anointing na, Lord, lahat ng makakakinig nito will experience a mighty move of God kung saan man sila nanonood. Lord, I pray that they will experience the manifest presence of God, Lord God, as they listen to this word, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Cover us, Lord. Um, let your word be preached in power, Lord God, this afternoon, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, for today, ang topic na na-assign is we know God's will through God's word. So, kung nakikinig ka, pwede mo bang sabihin, we know God's will through God's word. Ayan. And ang ating jump off verse for today is from Psalms chapter 40 verse 8. I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Ito ang psalm ni David. I desire to do your will, my God, and your law is within my heart. Ayan. So, grabe po, no? Grabeng importante ng will ng Panginoon sa buhay natin. And siguro just to illustrate this one, hmm, um, hindi ko alam, nakaka-travel na ba kayo, nakapunta na for sure, yung mga nanonood dito na nandito sa Philippines, I'm sure na nakapunta na kayo sa Tagaytay. And if you have been to Tagaytay recently, makikita nyo na napakadaming road developments papuntang Tagaytay. Ang daming ginagawa. Ayan, so anyway, um, gusto kong ihalin tulad ang will ng Lord sa isang daanan. The will of God is like a road. Etong isang daanan na to that will get you to where God wants to take you. Gusto kong malaman sa mga nanonood, sino po dito ang gustong makarating kung saan ka gustong dalhin ng Panginoon? Ayan, gusto mong makapunta, gusto mong ma-experience yung will ng Lord, sino dito ang gusto nun? And you know, the will of God is like that one road, daanan, that will take you to where God wants to take you. And sabi nga sa word your word is a lamp unto my feet, a light unto my path. So, alam natin na maraming daanan papuntang Tagaytay. For that example, there are many roads to choose. But as believers, the safest road to take, the most certain road that will lead us to victory is the will of God. Wala nang iba. Kung gusto natin mamuhay according to the purpose that God wants us to live, kung gusto natin maging victorious sa ating faith, sa ating Christian walk, napaka-essential. Pwede mo bang sabihin, kung meron kang katabi, sabihin mo sa katabi mo, essential to. Sabihin mo sa sarili mo, essential to, yung will ni God, the will of God. And etong road na ito is not hidden. Hindi ito nakatago. The will of God is revealed through God's word. And the will of God is revealed through God's word. And bilang mga believers, sino dito ang mga believers? Taas ang kamay. Ayan, bilang mga believers, it is our job to stay on the road. It is our advantage na nasa loob tayo ng will ng Panginoon. And this afternoon, I will share with you 3 things that we can do to stay inside the will of God.
Tatlong bagay na pwede nating magawa para manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang hirap po sa panahon ngayon, sa totoo lang, ang hirap po na lumabas sa kalooban ng Panginoon. Ang hirap na mamuhay outside the boundaries of the will of God kasi um una, hindi mo nali-live out yung maximum potential mo, hindi ka masaya, lagi kang frustrated, lagi kang disappointed, ang dami mong heartaches kasi hindi nasunod yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. Ang hirap mabuhay sa labas ng will ng Panginoon. I pray that these three things that I would share with you this afternoon, this will help you remain inside the will of God. Grabe. Sige, ito po yung pinakauna. Number one thing that I would want to share with you is this, to seek God's will through His Word. Pwede mo bang sabihin, seek? To seek God's will through His Word. Ayan. So, siguro to expound on this, I want to share with you a story na pinagdaanan ko na meron po akong tao na close po sa akin. And etong close na tao na ito did so much bad things in my life. And first time po na ginawa niya yung mali or what that sin against me, first time na ginawa niya yun, pinatawad ko po. Kasi yun naman po yung turo sa atin. Patawarin po natin yung mga nagkakasala sa atin. Tama po? So first time ginawa niya, pinatawad ko. Yung second time na ginawa niya ulit, umulit po, sadly. Umulit po siya. And nung ginawa niya yun, nung second time, pinatawad ko po ulit. Kaso ang lungkot, kasi nung pangatlong beses niya pong ginawa, pinatawad ko pa rin. Until it took 9 years na paulit-ulit ginagawa ng taong ito yung kasalanan niya sa akin. And tinanong ko talaga si Lord. And maybe some of you can relate na merong mga paulit-ulit na mga taong paulit-ulit na may ginagawa sa inyong mali. At dahil ngayon ang turo sa inyo, sa simbahan, magpatawad, nagpapatawad ka, kaso inuulit-ulit na naman. So, alam niyo po, napagod ako. Nakakapagod po yun. Nakakapagod na inaabuso ng ibang tao yung kabutihan mo. Diba? Pero tinanong ko sa Lord, Lord, hindi ba dapat may limit tayo sa pagpapatawad? Lord, may limitations ba tayo sa pagpapatawad? Nakaka-frustrate po kasi, nakakapagod po yun na paulit-ulit kang ginagawa ng kasalanan. And baka mamaya, dahil nga paulit-ulit kong pinapatawad yung tao, kaya niya paulit-ulit na ginagawa yung kasalanan. So sabi ko, Lord, ano gusto mong gawin ko? Diba, Lord, anong will mo for this one? Ano yung... Kasi nakakapagod po. Alam ko na ito yung gusto mong gawin ko. Pero Lord, nakakapagod kasi paulit-ulit na po. Tapos nilid ako ni Lord sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22. So pinabasa sa akin ng Lord yun. Ang sabi dyan, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Sabi ni Lord, up to 7 times. Sorry, sabi ni Peter, up to 7 times? Ginanon niya si Lord. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. So, ano bang ibig sabihin ng 77 times? Ibig sabihin nun, ano ba? 'Di ba? Unli. 'Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Hanggat nagkakasala siya sa'yo, patawarin mo siya. Nagkakasala ulit, patawarin mo ulit. Basta ang trabaho mo, magpatawad ka na magpatawad. Sabi ko, Lord, yun ba yung will mo para dito? And you know what? I heard Jesus, sinabi niya talaga, narinig ko po. Sabi sa akin ng Lord, pwede mo lang siyang tigilan patawarin kung titigilin kong patawarin yung mga kasalanan mo. Ulitin ko po yung narinig ko at hindi ko po makakalimutan yun. Sabi niya, sige, tigilan mong patawarin yung taong yan. Tigilan mo lang siya kapag ititigil ko na rin yung pagpapatawad ko sa mga kasalanan. Sabi ko, hala Lord, ayoko naman ng ganun kasi syempre, for sure yan, may mga shortcomings pa rin ako in the future.
So, eto pala yung will ng Lord. It's not my job to change that person. It's my job to forgive. So, yun yung will. So, yun po yung ginawa ko. Hindi ako nag-cut ng ties dun sa taong ito at pinatawad ko po siya. Alam niyo po, church, ito po yung nakakatuwa. Sa mga nanonood po, testimony po ito, itong taong ito ay nagbago. Nagbago po yung tao. Grabe po ang ginawa ng Lord na transformation dito sa taong ito. And church, imagine kung hindi ko hinanap yung will ng Lord para sa sitwasyon na yon. Kung pinush ko na ay, ayoko na. Ayoko na dyan. Ayoko na, hindi ko napapatawarin yan. Kasi ilang beses ko na ginawa yun eh. Kung pinush ko po iyon, kung pinush ko po na hindi patawarin yung taong yon, di hindi na nagbago. Walang transformation na nangyari. At for sure yan, ako po personally will not be happy kasi may unforgiveness sa puso. Tama po. So, ito po yung una kong gustong i-share sa inyo. We need to actively seek the will of God in our situations. Kailangan po eh. Alam niyo po, ang logic at ang reasoning natin will sometimes go against what God wants us to do. Katulad nung nangyari sa akin kanina, papatawarin mo yan? Uulitin lang naman niya yun eh. Diba? Ba't mo papapatawarin? Cut off ka na. Pero hindi pala yun yung will ng Panginoon. Nabasa ko sa word up to 70 times 7, which means hanggat ginagawa niyo yun, patawarin mo, patawarin mo, patawarin mo. Wala, 'di ba? As painful as it is to do that in my part, hindi ko alam sa pagpatawad ko sa taong ito, meron na palang ginagawa si Lord dun sa taong ito na transformation. So, mga kaabangers, kung susundin lang po natin yung sarili nating kagustuhan at hindi natin hahanapin at isi-seek out yung will ng Panginoon, hindi po tayo gagamit-gamit sa ministry. At hindi po tayo magagamit para ma-transform ang ating mga communities. Kasi tayo mismo hindi tayo na-transform dahil hindi natin sinik yung will ng Lord. Imagine po talaga, no? Kung hindi ko talaga sinunod yun, walang transformation na nangyari. And maybe you are in that same situation today na parang alam mo, Lord, I know your will, pero parang hindi po ito logical at hindi po ito saklaw ng reasoning ko, hindi ito cover, hindi ko naiintindihan. Pero I tell you this, that if you continue to seek the will of God, to do the will of God, si Lord mismo ang kikilos para sa iyo. Meron siyang ginagawa dun sa mga ah, taong pinagpipray mo, taong pinapatawad mo, 'di ba? So, David said dun sa ating first verse kanina, I desire to do your will, your word is within my heart. How can God's word be within his heart? Hinanap niya yon, pinag-aralan niya, mineditate niya yung scriptures. Ito po, naniniwala po ako dito. Kuya, can you show that slide? Yung isang slide na, yung next slide nun. Ang gan eto naniniwala ako dito eh. Sometimes or there are times when your breakthrough is just one scripture reading away. Alam niyo po na minsan yung breakthrough natin, ang hinihintay na lang yan, may mabasa kang scripture. Kaya I urge you sa mga kaabangers natin, wag po natin katamaran magbasa ng scripture. Kasi who knows, yan na lang pala ang kailangan mong makita bago mo matanggap yung breakthrough mo. Verses are so accessible nowadays. Meron pa tayong mga Bible apps sa ating cellphone. So there is no more excuse for us na sasabihin mo, Pastor Ryan, hindi ko alam yung will ni God. Naku, mag-open ka lang ng Bible app, magbasa ka dyan. Dyan mo makikita yung will ng Lord sa buhay mo. Dyan mo makikita yung will, 'di ba? Ngayon, mga kaabangers,
I want to know your favorite scripture or verse that reveals the will of God sa situation nyo. Pwede mo bang i-type sa comment box kung ano yung favorite scripture mo that reveals the will of God in any kind of situation. Ayan, mamaya babasahin natin yan. Ano ba ang favorite scripture mo that reveals the will of God? So ako, one of my favorite scriptures that reveals the will of God is that scripture, yung binasa natin na about forgiveness. Ayan. So ngayon, dahil nga paulit-ulit na nating paulit-ulit nating binabasa, minameditate, hindi na po mahirap magpatawad. Ang galing ng ginagawa ng will ng Lord, ayan. Talagang it transforms us. Okay, okay, ayan. Meron na bang nag-type? Let me see. Ayan. Alright, sige, hintayin natin. Wala pa. Anyway, move on tayo doon sa pangalawang pwede nating magawa on how we can remain sa loob ng will ng ating Panginoon. Ayan, the second thing I want to share with you is this. We need to submit to God's will with the help of His Word. Submit to God's will with the help of His Word. So, nasik mo na, nalaman mo na kung ano yung will ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon naman, kailangan natin mag-submit. Ayan. So, going back, so balik tayo dun sa illustration ko kanina, no? Yung about dun sa road. So, let's say, for example lang, na ang will ni Lord is yung highway na papuntang Tagaytay. Kunwari lang. So, ano ba yung highway? Yung Emilio Aguinaldo, di ba? Yung Aguinaldo Highway, Aguinaldo Road. Kunwari, yun ang will ng Lord. Ayan. Ako po, personally, pag pumupunta ng Tagaytay, ayokong dumadaan ng highway. Kasi, bakit? Traffic, ang daming stoplights, ang daming pedestrians, ang daming mga motor. So, mahilig po akong mag-explore ng mga bagong daanan para magkaroon ng shortcut. So, with this illustration, di ba? For illustration purposes lang po, would you agree na yung will ng Lord ay minsan hindi natin gusto? Minsan ayaw nating daanan. Hindi natin preference yung will ng Lord. Would you agree na minsan may pinapagawa sa'yo si Lord pero ayaw mong gawin talaga? Na-experience yun na po ba yun? Na alam mo na kung ano yung will ng Lord, alam mo na kung ano yung gustong ipagawa ng Lord sa'yo, pero ayaw mo talagang gawin. Kasi hindi yon yung gusto mong gawin. So, matutulungan tayo ng word para makapag-submit tayo sa kagustuhan, sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kailangan makakita tayo ng biblical figure or tao sa Bible na ayaw niya yung will ng Lord. Kung papipiliin siya, ayaw niya yung will na yon. Pero, sinunod niya. Sinunod pa rin niya. At yan ay walang iba kung walang iba kundi si Lord Jesus na matatagpuan natin sa Matthew chapter 26 verse 39. Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 26 verse 39, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed. Ito na yun sa garden. Yung bago na siya i-crucify, bago siya hulihin. Sabi niya dito, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Oh, 'di ba? Isipin natin ito. Ito, mga kaabangers, si Lord Jesus na to mismo. Si Lord Jesus na ito mismo, sabi niya sa prayer niya, Lord, baka posible. Kung posible lang po, Lord, baka pwedeng hindi ko na po pagdaanan ito. But, anong yung nakalagay yan? Dito talaga ako humanga eh. At ito yung tutulong sa atin na pag nahihirapan tayong mag-submit sa kalooban ng Panginoon na ayaw nating gawin, ang sabi niya dito, yet not as I will.
but as you will. Not my will, but yours be done sa ibang translations. Ang ganda po nun. Ang ganda nun. Kasi makikita natin dito, nag-struggle rin si Lord Jesus when it comes to obeying Jesus, to obeying His Father, to obeying our Father. Pero hindi siya ganun nag-struggle kasi nag-submit na siya agad. Na parang, Lord, kung pwede po na hindi ko nadaanan ito, pero not my will, but your will be done. Pwede mo bang sabihin, not my will, but your will be done? Ito ang isa sa pinakamahirap na prayers na pwede nating i-pray. But, napaka-essential nito, napaka-importante. Through the Word of God, we learned that Jesus gave us an example of submission and surrender to God's will. Ito dapat ang model natin. Pag ang will ng Panginoon sa sitwasyon or para sa atin ay hindi natin kagustuhan. Ayan, so ganito na lang po para mas maintindihan natin, no? Classic example and yung nagpe-pray tayo ng partner natin sa ating buhay. When we are praying for, lalo na yung mga nanonood na single ngayon, 'di ba? Tamang-tama 'to, importante nito that you know God's will when it comes to your future partner in life. Ang tanong ko sa mga single na nanonood today, kung meron man or kung meron mang manonood ng ano ng rewind or magba-back watch ka, 'di ba? Ang tanong ko sa inyo, to all the singles there watching, are you seeking God's will para sa magiging future partners ninyo? Ayun, pastor, pati ba ang love life kailangan sinisik namin yung will ni God? Abay, opo. Siyempre po, kailangan po isik niyo yung will ni Lord sa magiging future husband at future wife ninyo. Bakit? Kasi yung future husband at future wife ninyo, yan ang makakasama ninyo for the rest of your life. At kapag hindi will ni Lord yung napangasawa mo, pag hindi will ni Lord yung nakasama mo, yung partner mo, magiging miserable yung buhay mo, magiging miserable yung marriage mo. Gusto ba natin yun? Gusto mo ba yun? Di ba? So you need to pray. Lord, ano yung will mo when it comes to my partner? And ito yung mga bagay na talagang kailangan niluhod natin kay Lord. May kausap nga ako na friend and parang shinare niya na parang na ano niya na ang tawag dito na nalaman niya that ah pinapag-pray siya ng isang tao na gusto siyang maging partner in life. So, alam mo na, kilig, 'di ba? O, 'di ba, haba ng hair mo na parang, 'di ba, na wow, may nagpe-pray sa'yo na ikaw ang maging, ang tawag dito, partner in life. So, parang tinanong niya sa'kin, okey ba yun? Okey lang ba yun na parang dinidiktahan mo si Lord kung sino yung gusto mong maging partner in life? Ayan, I'm sure naka-relate na tayo sa mga ibang sa ganitong sitwasyon na parang meron kang pinu-push kay Lord na itong taong ito, Lord, Lord, itong taong ito ang gusto kong makasama. 'Di ba? Lord, parang feeling ko siya na talaga. So, okay, tinanong niya sa'kin, okey lang ba yun? Ako kasi personally, lahat naman tayo dumaan sa ganyang stage na meron tayong mga crush, meron tayong gusto, meron tayong preference, 'di ba? And I think there's nothing wrong with you telling God na, "Lord, crush ko 'to." 'Di ba? "Lord, gusto ko 'to." Na, "Lord, parang ito yung ideal person ko." 'Di ba? I think there's nothing wrong. There's nothing wrong basta as long as you're communicating this to God, I think wala namang mali dun. Lahat naman tayo pinagdaanan yan, eh. Lahat naman tayo may naging crush, may naging gusto, puppy love, and it's good na shine-share mo kay Lord yun, na, "Lord, itong taong ito, ganyan, ganyan." So, maybe you can say that to God, but always put at the end of your prayer na, "Lord, not my will, but yours." Ulitin natin, "Lord, not my will, but your will be done." Palaging ganun. Kasi si Lord
ang mas nakakaalam kung sino talaga ang tamang partner para sa'yo. Naniniwala ka ba do'n? Lahat ng mga single na nanonood at manonood ng video na ito, naniniwala ka ba that God knows who would be the perfect partner for you? At magugulat ka minsan, hindi yan naka-align sa ideal partner mo. Hindi yan naka-align sa ideal partner mo. It takes trust and obedience kay Lord para sabihin sa kanya na, Lord, gusto ko tong taong to. And sana nga siya na nga, 'di ba? But not my will, but your will be done. Kasi may mga nakikita si Lord eh. 'Di ba ang hirap kasi na nakabase ka lang doon sa character ng tao, pero hindi mo siya nakikita behind closed doors. Who this real person is, ano talaga yung heart niya, sino talaga itong tao na ito, 'di ba? Hindi mo siya makikita just by appreciating this person from afar or being an acquaintance or just even kahit nga ano eh, kahit nga classmates lang or what. Si Lord ang nakakaalam ng puso ng isang tao at si Lord ang nakakaalam kung sino ang perfect match para sa iyo. So I urge you young people, single people, na if you are looking for your partner in life, you submit to God's will. Sige, kung meron kang preference, sabihin mo kay Lord, Lord, sana ito na lang, si ganito na lang. Pero po, sabihin mo, Lord, not my will, but your will. With a napakagandang prayer nun because you are allowing God to to give you yung best partner na pwedeng maibigay sa'yo. And that's just a classic example. God knows what we do not know. God can see the future. Hindi natin kayang makita yung future. May wisdom si Lord. May way si Lord na mas mataas kesa sa atin. Alam niyo po, ang problema nga, sometimes masyado tayong prideful na parang feeling natin, we know better. 'Di ba? Yun yung nakakalungkot. Parang feeling natin, we know better. Pero sa totoo lang, si Lord talaga ang mas nakakaalam. So, kailangan ibaba po natin yung pride natin. 'Di ba? He gives grace to the humble. 'Di ba? He gives grace to the humble. Ngayon, 'di ba? We think we know better. So, ang gagawin natin, susundin natin kung ano yung gusto nating gawin. Susundin natin kung ano yung gusto nating preference, 'di ba? Tapos kapag pumalya ang lahat, ano gagawin? Sisisihin si Lord, 'di ba? Huwag ganun. Ngayon pa lang, let's set things right. Let's put things into perspective and you submit to the will of God. If you want the best, if you want to maximize, if you want to enjoy the fullness of life, you submit to the will of God. You submit to the will of God. And maybe some of you are watching and parang walang direksyon yung buhay mo. May malaking chance na hindi ka nagsasubmit sa will ng Lord. It's not too late. And maybe also you are watching it, probably galit ka kay Lord kasi may mga hinayaan siyang mangyari sa buhay mo, mga bad things, bad experience in life. Pero alam mo po, as long as you are inside the will of God, all things, sabi sa word, all things turn out for the good of those who love Him. Marirealize mo one day that there is a purpose why you are allowed to experience such bad experience. All you need to do is to submit to His will. Submit tayo. Surrender natin, control natin sa Panginoon. Kasi si Lord, alam niya kung ano yung best para sa atin. Trust natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, trust mo si Lord. Kung ikaw lang ang mag-isa, sabihin mo sa sarili mo, i-trust mo si Lord. I-trust natin yung timing ng Panginoon. I-trust natin yung process na gusto niyang daanan natin. I assure you, mga kaabangers, you will experience God's best in your life if you submit to His will. Yes, minsan kailangan lunukin ng pride. Yes, minsan yung gusto ng Panginoon para sa atin, hindi yun yung preference natin. Pero I'm telling you at the end of it, if you submit, if you surrender, you will experience the best kind of life that God has for you. 'Di ba? Jesus said, sabi niya, He came. John 10:10 yata ito. He came.
so that we may have life and that we may have it to the fullest. Ito yung will ng Lord para sa atin eh. Ito yung gusto ng Lord para sa atin. So po, no, kung meron tayong mga bagay na hindi gusto, lalong-lalo na when it comes to the will of God, trust lang natin si Lord. Hayaan natin na i-lead niya tayo kung saan yung talagang pinaka-best na pwede niyang maibigay para sa atin. Huwag tayong mag-settle sa second best. Alam niyo po ba na kung susundin natin yung sarili nating kagustuhan, there is a chance that we will receive good things in life, but that is not the best. Sayang. Sayang po kung hindi natin makukuha yung God's best para sa atin. So, surrender tayo sa will ng Panginoon. Si Lord naman po, 'di ba? Alam naman po natin mahal na mahal tayo ni Lord. Alam naman po natin na napakabuti ni Lord. At wala naman siyang ipapagawa sa atin na alam niyo, ikapapahamak po natin. He wants us to enjoy life to the maximum level. And for that to happen, we need to submit to His will. So I have a question for you. Do you trust God enough to submit to His will? Pinagkakatiwalaan mo po ba si Lord ng buong buhay mo para mag-submit sa kalooban niya? Para sumunod sa kalooban niya? Na to the point na willing mong i-drop yung sarili mong preference para lang matupad yung kagustuhan ng Panginoon. 'Di ba? Ang sarap po nun. Ang sarap nun na magsasubmit tayo sa Kanya. Oo, medyo masakit, pero there is a reward when we submit to the will of God. Amen? Amen. Amen. Pwede mo bang i-type sa comment section? Amen. Isang malaking Amen if you believe that. Amen, amen, amen. Ayan. Okay, okay. So, recap lang po tayo. Ano na po yung na-share ko, di ba? Di ba, we know God's will through God's word. So, recap tayo. Ano yung first thing na gusto kong na-share ko so that we would remain in God's will? Number one, ano yun? We seek God's will through His word. Ayan, that's number one. We seek God's will through His word. Ano yung number two? We submit to God's will with the help of His Word. Ayan, matuto tayo dun sa mga tao sa Bible on how they submitted themselves to the Lord. And ang pinaka-role model dyan ay si Jesus on how He submitted Himself to the will of God. And lastly po, the last thing I want to share with you this afternoon is this. So that we may be able to remain in God's will, we need to, number three, set to action God's will through His Word. Ayan, tama ba yon? Yun. By obeying. Number three, set to action God's will by obeying His Word. So, number three, simpleng-simple lang po. For the sake of homiletics, madaling tandaan, seek, submit, and set to action. Yung set to action na yan, in other terms, in simple terms, doing God's will, obeying God's will. Di ba sabi nga dun sa Psalm chapter 4, verse 8, I desire to what? To do. Everybody say do. Do. I desire to do your will. Amen. 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 Kailangan natin ng instruction so we can do God's will. At saan pa ba natin hahanapin yun? Eh di sa word, 'di ba? Yung next slide niyan, it says God's word is a treasure box of godly instructions. 'Di ba? It's a treasure chest of godly instructions that we can easily apply in our lives. Sobrang dali, sobrang clear ng instructions na nasa Bible at kayang-kaya nating sundin, kayang-kaya nating gawin. So magbigay tayo ng examples diyan. So yung unang example na nilagay ko diyan is 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is what? Pakibasa? For this is what? God's will
for you in Christ Jesus. So ito pa lang, na-reveal na dito. Ano ba yung will ng Lord para sa atin in Christ Jesus? Ano dyan? Rejoice always. Kaya ba nating sundin yon na in all circumstances, we rejoice? 'Di ba na paggising natin sa umaga, it is a choice to rejoice. 'Di ba? It is a choice to be happy. You will always find a reason to rejoice pag na kay Lord tayo. Amen? Pray continually. Ang ganda-ganda. Sabi, kinuwento sa akin ni Ate Ria yung ginagawa ng The Hub ngayon na there is a 24-hour prayer chain na nangyayari sa church nila. And sabi ko, alam nyo, ang gandang gayahin yan, ang ganda niyan. Pray continually. Ano ba dyan? Give thanks in all circumstances. Yun daw yung gustong gawin natin ni Lord. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, maganda o hindi, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Ano yung sumunod dyan? Micah chapter 6 verse 8. He has told you, O man, hindi, skip natin yan. Doon tayo sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33, ito ang tama. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. 'Di ba? All these things will be added to you. So ano to? Ito yung will ng Lord pagdating sa priorities. Ayan, pagdating sa priorities. Seek first the kingdom of God. So kung ikaw nahihirapan ka sa priorities mo, 'di ba? Ang una mong hahanapin diyan is yung kingdom of God. Yan daw ang unang hahanapin mo and his righteousness. At lahat ng mga pinapag-pray mo ay darating na lang, i-add na lang sa iyo. Ayan, next. Um, James chapter 1 verse 5. Anong nakalagay dyan? James chapter 1 verse 5. 'Di ba? If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. So ito pala yung will ng Lord. Pag wala kang wisdom, pag hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, ano yung will ng Panginoon? Ano daw yung nakalagay dyan? 'Di ba? If any of you lacks wisdom, let him ask God. 'Di ba? So, nakakatuwa dito kasi hindi pala sinasabi na pag tayo walang wisdom, kukonsulta agad tayo kung kani-kanino. Hindi pala ganun. Dapat pala, magpe-pray tayo kay God na, Lord, pengi po kaming wisdom. And lastly, First Thessalonians chapter 4 verses 3 to 5, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in passion of lust like the Gentiles who do not know God. So it talks about God's will pagdating sa purity. God's will pagdating sa purity. Na ito pala yung kagustuhan ng Panginoon. And itong mga bagay na shinare ko sa inyo, this is the written will of God, the revealed will of God sa scriptures. At 'di ba napakadali naman pong intindihin and definitely napakadaling gawin. Ayan. So, set to action God's will through His Word. Ang daming instruction sa Bible na pwede nating sundan para masunod ang will ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan. So, kilala niyo ba si Jonah? I'm sure kilala niyo si Jonah. Alam niya yung will ni Lord, pero nag-disobey siya. God asked him to go to one direction and then he came to the opposite direction. Alam natin kung anong nangyari, 'di ba? Na may nilamon siya ng malaking isda. God loves us so much that He gives us His word so that hindi tayo mapunta sa danger. Diba? Pero pag nag-disobey tayo doon sa will ng Panginoon, ihintayin pa ba natin na may mag-swallow sa atin na malaking isda para lang magising tayo sa katotohanan na napaka-importante na gawin natin at sundin natin ang will ng Panginoon? Kailangan pa ba natin ma-experience ang mga grabe-grabeng sitwasyon para ma-realize natin yung importance ng obedience, yung importance ng paggawa ng
ng kagustuhan, ng kalooban ng Panginoon. Sana hindi na po, 'di ba? Sana hindi na tayo dumating dun sa point na parang sayang sana pala ginawa ko na lang yung will ng Lord sa umpisa pa lang. Ngayon pa lang, I invite you, I urge you, I challenge you, I encourage you, gawin na natin yung will ng Panginoon. Alam na natin yung will, sinik natin, nag-submit na tayo sa will ng Panginoon, gawin naman natin. And today, I just feel that the Holy Spirit is convicting lahat ng mga nanonood. And alam ko na bumubulong na si Holy Spirit sa inyo dun sa mga bagay na alam mo pinapagawa sa inyo ng Holy Spirit ng Lord, pero hindi mo pa rin ginagawa, 'di ba? Matuto tayo dun sa lesson ni Jonah na wag nating hintayin na may mangyari pa bago tayo sumunod sa Panginoon. Doing God's will is what brings heaven on earth. Di ba yun nga yung pinag-pray ni Jesus? Sabi niya, your will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Yun ang will ng ating Panginoon. Ayan. So, um, grabe, thank you po for joining us. Pwede ba akong mag ano dito, basa muna. Ayan. So, tingnan natin yung mga comments. Si Ate Rosemary, thank you so much. Si Ate Anacleta Paro, hello po. Hi, Ate Dayan. Thank you for watching DLS today. Si Ate Adi from Church of Blessed Las Piñas. Si Zane, hello po. Ate Jonah, kamusta po kayo? Ate Carolina, hello, hello sa inyo po. Ayan, salamat po sa pag-agree. Salamat po sa pag-tag ng inyong mga kakilala. Alam niyo po, sobrang nakaka-bless po no if meron tayong mga friends na nagtatag sa mga sa mga ganitong gawain, 'di ba? Kasi minsan hindi natin alam ito yung mga word na pinanghahawakan or mga word ng Lord na kailangan nilang marinig for the season. Si Ate Maria Priscilla, pinanghahawakan ko ang mga promises ni Lord in the midst of my troubles. Ay, nako, ang sarap nun. Thank you, Lord. Kasi nakaka-inspire yun. Kasi minsan pag nasa may pinagdadaanan tayong matindi, doon tayo bumibitaw sa word ng Lord. Pero dapat doon pa nga tayo mas lalo pang kumapit. Ayan, si Ate Madeline, Kuya Gian, Bonifacio, hello po. Ate Jonalyn, hi, hi, hi. Yun, sabi ni Kuya Bonifacio, yes, follow God's will. Thank you so much po for watching. Ayan. So, balik po tayo, no? Balik tayo dun sa dinidiscuss natin na yun nga yung pinray ni Lord eh, di ba? Na um, your will be done on earth as it is in heaven. 'Di ba? Kung naabutan niyo po yung example ko kanina, kung hindi ko po sinunod si Lord, sayang po yung transformation na nangyari doon sa tao. Tama po. 'Di ba sayang po no, na hindi ko nakita na binago siya ng Panginoon. 'Di ba ano pang use ng sinisik natin yung will ng Lord? Anong use ng nagsasubmit tayo sa will ng Lord kung hindi naman po natin gagawin? 'Di ba? Alam niyo po yung pagsunod sa will ng Panginoon, hindi naman po niyan kailangan ng title, hindi mo naman kailangan maging pastor, hindi mo naman kailangan maging minister, hindi mo naman kailangan maging ang tawag dito, tituladong tao para sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Tama po, 'di ba? Kahit estudyante ka, kahit low profile lang, 'di ba? Kahit nga wala ngang edukasyon eh. Basta kung talagang yung heart mo ay susunod ka sa Panginoon, God can use anyone. God can use anyone. And if you are watching this episode, I'm sure God will use you. Naghahanap lang talaga siya ng mga tao na susunod dun sa kagustuhan niya. I pray na after nitong episode na ito, we will say, Lord, use me. Lord, tulungan niyo po ako na sumunod sa kalooban. And if you agree, type amen, amen if you agree na Lord,
Gamitin mo ko. I'm here. I'm available. Use me, Lord God, accordingly. So, yun po yun. Yun yung tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo so that we would remain in God's will. 'Di ba? Ano yung una ulit? 'Di ba? We need to seek God's will. So, tatlong S yun para madaling tandaan. Seek. Ano yung pangalawa? Submit. Ano yung pangatlo? Set to action. O, ayan, nandyan na. Seek God's will through His Word. Number two, submit to God's will with the help of His Word. And number three, set to action God's will by obeying His Word. Grabe po. Um, I want to end here. Yung for me po, personally, and I don't know kung magkakaparehas tayo, but for me, the greatest reward in living a life na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung reward natin, yung pag, pag natapos na yung buhay natin dito sa mundo at face to face na tayo kay Lord Jesus, maririnig natin sa Kanya, "Well done, my good and faithful servant. Come enter the joy of your master." Alam niyo po, pag naiisip ko yun, tapos kunwari, times up na ako sa earth, 'di ba? Tapos magkikita na kami ng Panginoon face to face. Ang sarap na marinig sa Panginoon, sasabihin sa'yo, "Ryan, well done, my good and faithful servant, and come, enter the joy of your master." Sana po gano'n rin po tayong lahat, na gusto nating marinig kay Lord na sabihin sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Kasi nung nabubuhay ka, sinik mo yung will ko, nag-submit ka sa will ko kahit ayaw mo, at ginawa mo yung will na gusto ko. Well done, my good and faithful servant. I pray na lahat tayo, mga kaabangers na nanonood ng today's episode, lahat tayo makakarinig ng "Well done, my good and faithful servant." Ang sarap nun. Parang iniisip ko palang kinikilig na ako dahil nabuhay tayo according to His will. At saan natin nalaman yung will ng Lord? Through the Word of God. Sarap. Ang sarap nun. Kung gusto mo rin nun, paki-heart naman yung ating emoji dyan. Heart, heart, heart kayo dyan. If you want that, diba? So yun lang po, I pray na meron po tayong natutunan sa napakaikling time na magkakasama tayo. And hoping na magkasama ulit tayo. Pero ang sarap nito, na-enjoy ko po ito. Na-enjoy ko po ang inyong company. Maraming maraming salamat po for that privilege. And right now, before I end, let's just take this moment, no, very few minutes to just evaluate our lives. Evaluate natin kung nasan tayo. Nandun ba tayo sa highway, dumadaan, the highway of God's will? O nandun pa rin tayo sa pag-shortcut na kung saan-saan tayo dumadaan, kung saan-saan tayo sumusunod maliban sa God's will? Evaluate natin yun. Naa-attract pa ba tayo sa ibang roads, sa ibang ways? Ang dami nating binabasa ng mga bagay, pero ninineglect natin yung Word of God, in which you can find the key in living your purpose. Pag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan natin mahahanap yon? Sa salita ng Diyos. Yung salita ba ng Diyos, is this your go-to place? Is this your go-to place para alamin ng will ng Panginoon? Sa buhay mo, sa buhay ng mga taong in-entrust sa'yo ng Panginoon. It takes time, it takes practice to discern the will of God, and it begins by reading the Word. It begins by meditating on the Scriptures. Sana po, hindi na natin katamaran. Isipin natin na ang Scriptures, ang Word, ang Bible, it's our lifeline.
Dito natin mahahanap yung will ng Panginoon sa buhay natin. Dito natin makikita clearly kung ano ang kagustuhan niya, so that we can be used by God for revival on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Your will be done. Diba? Your will be done. I pray, Lord, na lahat ng nanonood ng DLS, ng episode na ito, that you will use them mightily. That you will use them to bring heaven on earth, because these people will do your will. So, let me just pray for you. Let me just pray for you before I end. Ayan. Lord, salamat po sa presence mo. Maraming salamat, Panginoon, na may mga dinala kang tao sa hapon na ito, Panginoon. At itong mga taong ito, sila po yung mga talagang dapat makarinig ng salita na ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na may mga pagkakataon po sa buhay namin na lumilihis po kami ng landas, lumilihis po kami ng daanan, nagsushortcut kami, na-attract pa kami sa mga ibang daanan, Lord God, maliban sa daanan na dapat dinadaanan namin. Patawad, Lord. Lord, we ask for forgiveness. If we disobey you, if we seek other ways, kung na-attract pa kami sa mga ibang bagay, kung hindi namin ginagawang priority ang will mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord, patawad po. Patawad, Lord, kung nasisisi ka namin sa mga pagkakataon na pumapalya kami pero alam namin na hindi namin nasunod ang kagustuhan. Patawad, Lord. Pero Lord, this afternoon, I pray for the grace for all of us, Lord God. So that, Lord, bigyan mo kami ng grace para maging hungry na malaman ang kalooban mo, to seek your will sa iyong salita, Panginoon. Bigyan mo, Lord, kami ng grace to submit to your will. Lalong-lalo na, Lord, kapag yung kalooban mo ay hindi namin gusto, hindi namin preference, Panginoon, dahil ayaw namin mahirapan, dahil ayaw namin maghintay, dahil ayaw namin magtagal ang proseso, Lord God. Pero Lord, I pray for grace na kahit na hindi ito yung pinakamagandang dadaanan namin ito, that Lord, we will submit to what you want. We will submit to your will, Lord. Bigyan mo po kami ng grace na, Lord, sinusurrender namin yung control namin sa buhay namin, Panginoon. And we acknowledge you as our God, and that we will follow and submit and surrender to what you want in our lives, Panginoon. And lastly, Lord, we pray for the grace to do and to obey your word, Lord God. Lord, ito yung obedience namin, Lord. Ito yung proof na love ka namin. Ito yung evidence, ito yung manifestation na mahal ka talaga namin. And so, Lord, we want to obey your word. We want to obey your will, Lord God. We want to do your will, so that, Lord, there will be revival sa mga churches namin. There will be revival sa mga communities namin. That, Lord, you will use us, Panginoon, kami, Panginoon, na hindi lang kami puro nood-nood, hindi lang kami puro aral-aral, Lord, that, Lord, we will set to action your will, and we will see nations transformed, we will see lives transformed, we will see communities transformed, Panginoon, dahil, Lord, sumunod kami at ginawa namin ang iyong kagustuhan. Lord, we want that, we pray for that. The Lord, lahat kami, mga nanonood, mga kaabangers, Panginoon, that you will use us mightily in revival, Panginoon. Lord, ito ang aming dalangin, Lord God. Ito ang aming prayer sa hapon na ito, Lord God. At Lord, susunod kami na magawa namin ang kagustuhan mo, so that your will be done on earth as it is in heaven. Lord, I bless your people. Lord, I bless all those who will watch this video, Panginoon. That, Lord, hindi kami malilihis sa will mo, Panginoon, that we will continue
to walk according to your will and purpose, Panginoon. That Lord, we will continue to fight the good fight of faith, Panginoon, kasi alam namin na ito yung kagustuhan mo. And I also bless your people that we will increase in wisdom and in knowledge, Lord God, that we will grow, Lord God, in discerning your will, Panginoon. Na ito, Lord, ang gusto naming mangyari for the rest of our lives, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, paki-type nga dyan, amen. If you are blessed by today's word, kung meron kang napulot, meron kang mga takeaway, I pray na pwede mong i-comment sa baba kung ano yung parang pinaka nag-strike sa'yo, ano yung sinabi sa'yo ni Holy Spirit while watching this episode, ano yung revelation na talagang, talagang, alam mo yun, yung parang, tumama sa'yo na parang, ito yun, Lord, ito yung kailangan kong marinig for today. Ito yung pinapag-pray ko na word. Ito yung kulang, parang feeling ko yun. I want you to type it there sa inyong comment section para syempre 'di ba ma-encourage yung mga gumagawa ng episode ng DLS admin and mga producers dito na alam mo yun na ito yung difference na nagawa just for this episode. Ayan, so sige, siguro before I go, basa tayo ng comments dito. Ayun, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Ate Adi. Ayan. Sabi ni Ate Manuela, thank you so much, Pastor, for your powerful prayers. Thank you, Lord. All glory to God. Lahat yan ay si Lord. Amen. Thank you, everyone, for tuning in. Thank you everyone for alam niyo yun kahit alam ko na siesta time tayo today pero tumutok pa rin kayo sa DLS. I really thank you. I thank Pastor Dong and Pastora May for this opportunity and thank you Ate Ria sa pag-guide. Ayan. Salamat po. And all glory belongs to the Lord. Yun po. That's it for today. May we continue to seek, to submit, and to set to action God's will through His Word. Ano ulit yung verse natin? Sabi ni David, I desire to do your will, O God. Your law is in my heart. Your word is within my heart. Thank you po, mga kaabangers. See you ulit tomorrow. I'm sure that there's already another powerful episode. God bless you. Ayan. Thank you po.